Hello guys, ito si Kuya Art. Meron ako ipapakita sa inyong isang video na talagang ang ganda. Talagang kala ko na ito yung mangyayari lang kay Pablo, yung alam natin sa Bible sa Gawa chapter 9. Doon mababasa yun kung paano nangyari kay Pablo na encounter niya ang Diyos. Isang ISIS kaibigan, isang ISIS na isang leader pa ng ISIS ang na-encounter ang Diyos. Talaga nangilabot ang balahibo ko. At ipapakita ko sa inyo na kung paano na talagang kumilos ang Diyos sa buhay niya. Ito. This ISIS leader meets Jesus in prison. Check it out. And a voice that says, I forgive you. And they didn't understand that Allah is forgiving and merciful. But we cannot know His forgiveness till the day of judgment. So I said, who are you that forgives me? And I feel forgiven today. And He said, I am the way, the truth, and the life. I did not understand what that means because I had never heard those words. So I said, what is your name? He said, Jesus Christ. And God fell on the floor. I said, what? Click follow or subscribe for more. Oh, di ba napanood yung kaso lang bitin siya. Pero ang pinaka-importante dito yung mensahe kung paano kumilos ang Diyos sa kanya. Kung paano kumilos ang Diyos sa buhay niya. Kahit anong sama mo, kahit anong ugali mo, kahit ano yung pagkatao mo, kahit parang pakarandam mo na hindi ka katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Mali ka dyan kaibigan. Lahat tayo ay magiging katanggap-tanggap sa Diyos kung tayo ay lalapit lang sa Kanya. Tatanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas sa ating buhay, si Jesucristo. Siya'y namatay para sa atin at muli nabuhay, nabubuo ang dugo para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Ang hinihintay lang ni Kristo ay lumapit tayo sa Kanya. Kahit anong sama mo, hindi niya titingnan. Ang titingnan niya yung puso mo. Kung taos sa puso mo ang paglapit sa Kanya, talaga mararamdaman mo yung pag-ibig ni Jesucristo sa buhay natin. At unti-unti mababago ang takbo ng buhay natin sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Tingnan mo yung ISIS na yun, hindi niya maintindihan, hindi niya maunawaan kung anong pakiramdam. Basta naramdaman niya na talagang si Jesucristo ay Panginoon at Diyos na buhay, na kumilos sa buhay niya. Kala ko doon lang nangyari sa kay Pablo, nangyari din pala sa kanya. Na sinabi, sino ka? Ako si Jesus, ang iyong inuusig. Ganon din nangyari sa ISIS. Kay Pablo, mababasa yung kaibigan ko doon sa Gawa chapter 9. Buong chapter 9 mababasa yun doon. Kung paano kumilos si Jesus kay Pablo. Kung yung paano usigin ni Pablo yung mga Kristiyano noon at papunta sila doon sa Damascus. Bago pa lang sila dumating sa Damascus, nagpakita na sa kanya si Jesucristo. At doon nag-umpisa na talagang lubos nakita ni Pablo na ang kapangyarihan ni Jesucristo. Talagang hindi niya lubos maunawaan at siya tuwan-tuwa at grabe nangyari sa kanya. Alam niyo, parang bigla siya nagbago. Lahat ng bagay talagang naunawa niya sa pamamagitan ng pag-ibig ni Jesucristo. Kahit anong pagkatao mo kaibigan ko, mahal tayo ng Diyos. Kahit anong ugali mo, kahit anong pagkatao mo, yun lang hinihintay ng Diyos at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Tingnan nyo, kaibigan ko, maraming tinawag ang Diyos, hindi lang si Pablo. May mga kanya-kanya rin silang ugali, yung mga 12 apostol. Pero tinanggap sila ng Diyos. Dahil alam ng Diyos ang kalagayan natin bilang tao at tayo makasalanan. Tinawag din tayo para magkaroon ng tunay na kaligtasan at kaligayahan sa piling ni Jesucristo. Kaya nakakatuwa, sa dami-dami ng tao sa mundong ito, isa rin sa pinili yung ISIS na yun, leader ng ISIS, si Pablo na mamamatay tao.
pinili rin siya ng Diyos. Kaibigan ko, isa ka rin sa pinili. Pinili ka ng Diyos para makaranas ng biyaya ng kaligtasan, ng pag-ibig na walang hanggan. Hanggang dito na lang po tayo. Ito po si Kuya Art. Yan, maganda na panood nyo, diba? Maiksi pero bitin, pero ang pinakamaganda rito, yung buod na mensahe, ang pag-ibig ng Diyos. Kahit sino ka pa, mahal ka ng Diyos. Good luck po sa inyo lahat. Bye-bye.